Hello sa inyong lahat. Makaryo nga pala ng biliran. Nangyari ang kwentong ito noong dekada 90 pa. Mga panahong medyo bata-bata pa ako. May asawa na ako noon at meron na ring isang anak. Yung panganay po naming lalaki. Isa po ito sa mga naalala ko talagang mga panahon na sinusubok talaga kami ng pagkakataon ng asawa ko. Maraming pagsubok lang na dumating sa amin nang mangyari ito. Nakapagpatayo na kami ng bahay namin noon sa lupang akala talaga namin ay sa mga magulang ko. Binayaran na po nila yon at nabili. Nagkapirmahan na nga at lahat eh. Talagang nakompleto ng mga magulang ko ang napag-usapang bayad. Kaya nga malakas yung loob naming unti-unting magpatayo ng bahay na bato noon sa lupang yon eh. Hindi naman purong bato talaga, pero sementado yung kalahati ng bahay namin. Dahil pinayagan naman kami ng nanay ko, kasi nga akala namin amin yon. Akala namin nabili na nga namin. Ang problema lang pala doon, naloko po pala kami. Dumating yung isang pamilya noon at sinabi po nila na nabili daw nila yung lupa, kaya papaalisin daw kami doon sa lupang yon. At wasakin na lang daw namin yung naipatayo naming bahay. Nagkagulo muna noon dahil nga sa nangyari. Hanggang sa magkalabasan na nga po kami ng mga papeles. At peke lang pala yung hawak namin. Yung taong nagbenta sa amin ay pinsan lang pala ng totoong may-ari ng lupa. At talagang niloko lang nga nito yung mga magulang ko. Alanganin pa rin kasi yung edad ko noon nung nagsimula yung bilhin nila nanay. Kaya wala rin akong kalamalam sa kung ano nga ba yung totoong nangyari. Nabigla na lang kaming lahat noon at naiyak. Lalo at yung taong nakatransaksyon po nila nanay ay wala na roon sa lugar namin. Wala na kaming balita kung saan yun nagpunta. At wala rin talaga kaming magagawa dahil binenta na nga ng tunay na may-ari yung lupa sa ibang tao. Hindi naman daw kasi niya alam na may nagpatayo na ng bahay doon dahil nasa Maynila pa nga siya. Umuwi lang din daw siya para magkabayaran na nga sila ng kanyang nakausap na bibili ng lupa. Hindi niya alam na pinakailaman pala ng kanyang pinsan yung kanyang lupa at gumamit pa nga ng mga peking dokumento. Wala naman kaming alam noon sa pasikot-sikot. At wala din kaming pera. Kaya wala kaming nagawa, kundi ang umalis. Hindi na rin namin hinabol yung nanloko sa amin. Lalo at wala rin kaming alam kung saan nga siya nagpunta. Ito yung dahilan kung bakit nagpatayo na lang kami ulit ng bahay. Gawa na lang sa kawayan at pawid. At talagang parang bahay kubo lang. Pinagtiyagaan na lang namin. Kahit kurtina lang muna yung tinakip namin sa bintana. Dahil naubusan na rin talaga kami ng budget. Walang-wala din kami noon eh. Saktong-sakto lang din talaga sa pangkonsumo namin yung kinikita ko. Hindi naman pwedeng tumigil yung mundo namin dahil sa panlolokong ginawa sa pamilya ko doon sa lupa. Tuloy pa rin yung buhay hanggang sa lumipas nga yung mga araw. At hindi pa rin namin napapagawa yung bintana. At nag-umpisa na nga yung kababalaghan. Panahon ng anis sa mga lupang sakahan noon sa lugar namin. Maliit na lupang sakahan lang yung sa tiyuhin ko. Pero ako yung kinukontrata nito sa pag-aani ng mga palay. Mag-isa lang din ako doon. Kaya inaabot din ako ng ilang araw sa pag-apas ng palay. Madaling araw pa lang umaalis na po ako. Dahil malayo-layo pa ang lalakarin ko para marating yung sakahan. Kapag nagantay pa kasi ako ng masasakyan, ay maabutan na talaga ako ng sikat ng araw. At mas matagal ko ngang matatapos yung trabaho. Mga 3:00 pa lang ng madaling araw, umaalis na po ako. Nung pangalawang araw ko na, sa pag-apas ng palay, mga ganong oras lang din po ako umalis. Mga 5 minuto na akong naglalakad noon. Nung mapansin ko na naiwan ko yung baon kong pagkain. Pinapabaunan kasi ako ng asawa ko noon na hinahanda na nga niya gabi pa lang.
Kaya nagmadali akong balikan yon. Nung malapit na ako sa bahay namin, Sir Dan, mga ilang metro na lang, saktong-sakto talaga na narinig kong sumisigaw yung asawa ko. Halatang takot na takot. Kaya nagmadali akong pumasok agad sa bahay namin. Pagpasok ko nga ng kwarto, laking gulat ko sa aking nasaksihan. Dahil yung asawa ko, meron ng hawak na patalim habang buhat-buhat ang anak namin. At meron namang nilalang na nakapatong doon sa may bintana na parang gusto nang atakihin ang aking mag-ina. Nung makita ko yon, wala na pong pag-aalinlangan. Yung daladala kong karit, na panggapas nga sa palay, agad ko pong kinuha at talagang papatayin ko yung aswang sa bintana. Nung tumakbo na ako palapit sa kanya, mabilis po yung tumalon, pero inabot ko ng bahagya ang kanyang isang paa. Nagawa ko pong sugatan yon, Sir Dan. Nanginginig ako sa takot at galit noon eh. Yung anyo kasi noon, talagang nakakatakot. Buti na lang at gising yung asawa ko dahil ginising ko nga siya bago nga ako umalis. Ang sabi ng asawa ko, kakaalis ko lang rin daw nung nakaamoy daw siya ng napakabaho. Tapos parang may naglalakad daw sa labas mismo ng bintana. Kaya yung patalim ko na nakasabit sa may dingding ng bahay, kinuha daw yun niya agad dahil abot naman nga niya iyon kahit nakahiga. At nung tumayo na raw siya para tignan, kamay daw agad na maitim yung nakita niya sa may bintana na parang aakyat na talaga mula sa labas. Hinahangin-hangin kasi yung kortina kaya nakita niya agad. At meron kaming pailaw sa kwarto na Petromax pa nga yung ginagamit namin noon, kaya naaninag rin talaga niya. Nung makita daw niya yon, binuhat niya agad ang aming anak. At laking gulat nga niya na pagkatapos niyang gawin yon, may biglang umakyat sa bintana ng kwarto at tuluyang hinawi yung kurtina. Tumambad agad sa asawa ko yung nakakatakot na anyo ng aswang kaya napasigaw siya. Sigaw na siya ko namang narinig nung nasa tapat na mismo ako ng bahay namin dahil binalikan ko nga yung pagkain. Yung bintana kasi ng kwarto nakaharap sa may likod ng bahay kaya hindi ko nakita mula sa harap. Doon na raw niya agad tinutukan ng patalim yung nilalang. Kaya halata daw talaga na nag-alinlangan din ito na agad na umatake. Yun ay dahil yung patalim na ito na tinutukoy ko ay gawa rin po sa tanso. Bigay pa sa akin yun ng tatay ko. Nung lumipat nga kami ng bahay sa parting medyo nakadistansya na sa iba pang mga bahay sa lugar namin. Kung hindi ako bumalik para sa pagkain, malamang napahamak na po yung aking mag-ina. Yung ginawa ko noon, Sir Dan, inantay ko na lang na lumiwanag na. Tapos sinatid ko yung aking mag-ina sa bahay ng mga magulang ko bago ako dumiretso doon sa sakahan. Ang sabi ko po sa kanila, dadaanan ko na lang din sila sa aking pag-uwi para sabay na nga kaming umuwi ng bahay. Hindi ko nahayaang mag-isa ulit sila sa bahay namin kahit pa umaga. Kinakabahan lang talaga ako noon at baka bumalik pa yung hayop na yon eh. Lalo at hindi naman nakamamatay yung sugat na nagawa ko sa kanyang paa. Malalim yon malamang dahil sa karit, pero hindi ako maniniwalang mamamatay ang isang aswang sa ganon lang. Kung itak lang sana yung hawak ko noon, baka nagawa ko pang putulin yung kanyang paa. Sa pagpunta ko sa palayan, may kakaiba akong napansin doon sa bahay na malapit sa sakahan ng tiyuhin ko. Tawagin natin ang may-ari ng bahay sa pangalang Mang Ray. Silip kasi ito ng silip mula sa kanyang bintana. Talagang napansin ko na yon eh. Kaya lumapit ako doon banda at tinanong ko nga siya kung anong kailangan niya sa akin. Pero tinaboy po nito ako. Nung lumapit naman ako sa kanilang bintana, napansin ko yung mga bakas ng dugo sa may labas lang mismo ng bintana. Damuhan kasi doon, kaya kitang-kita talaga yung mga dugo. Hindi ko agad sinabi yon,
At sumilip nga ako sa bintana habang paulit-ulit niyang sinasabi na umalis na nga ako. Doon ko nga agad napansin na may sugat siya sa kanyang paa. Sugat po yan ah. Na paano yan? Tanong ko noon. Pero naging weirdo na agad ang kilos ng matanda sa tanong ko na iyon. Pinagmumura niya ako agad at parang galit talaga ito sa akin. Ako yung tipo ng tao na kapag may naisip, direkta kong sasabihin. Kaya sumagot ako. Diyan rin banda yung sugat ng aswang na umatake sa amin kaninang madaling araw eh. Baka ikaw pala yon, Mang Ray. Sabi ko nga noon. Dahil naisip ko agad na baka napansin nga niya na madaling araw pa lang akong dumadating doon sa sakahan. Kaya alam niyang walang kasama yung pamilya ko. At nung sinabi ko nga yon, Sir Dan, hindi po nakapagpigil si Mang Ray. Ang sabi po nito, gagantihan daw niya ako. Yun talaga yung narinig ko, na parang inamin na rin ito sa akin, na siya nga yung tinutukoy ko. Nung marinig ko po yon, nag-init agad yung aking tenga. Talagang parang makakapatay na ako bigla ng aswang dahil sa aking narinig. Pinaghahamon ko siya noon at sinabihan kong tapusin na nga namin talaga. Doon na mismo sa kanyang bahay. Sigaw na ako ng sigaw noon at ganon din si Mang Ray, pero hindi siya lumalabas ng kanyang bahay. At yung nakapagtataka pa, hindi man lang niya tinatanggi ang sinasabi ko. Sa kaguluhang yon at tinatadyak-tadyakan ko na yung kanyang bahay dahil sa galit. Nagtakbuhan na roon yung ibang mga tao sa kanilang narinig. Kasama na nga po doon yung tsuhin ko mismo. Inawat nila ako noon at ganon din si Mang Ray. Itong si Mang Ray na ito, wala na itong pamilya. Iniwan daw siya ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Pagkatapos nga kaming awatin, doon na nga nagsalita ang iba pang mga taong malapit doon. Si Mang Ray daw talaga matagal nang pinaghihinalaan. Yun din daw ang dahilan, kaya iniwan siya ng kanyang pamilya. Kaya hindi na raw sila magtataka kung siya nga rin yung umatake sa amin. Lalo at nitong mga nakaraan daw, nakikita daw nila na parang hindi daw mapakali itong si Mang Ray at madalas rin daw umalis ng gabi. Isa pa, panahon din ng labong o tambo noon na talagang nangangati daw na makapangbiktima ang mga aswang. Yung nangyari po noon nung medyo kumalma na, pinuntahan po namin ulit si Mang Ray. Sinabihan namin siya na kung siya nga talaga yung nang-atake sa amin, ay wag na niyang balakin pang ulitin yon sa kahit kanino para hindi kami magkagulo-gulo. Binantaan talaga ng ibang mga kalalakihan din si Mang Ray na palalayasin namin ito sa lugar kung hindi pa siya tumigil. Dahil marami na rin talagang nakakapansin sa kanyang mga kinikilos. Tahimik lang po ito noon at hindi man lang sumasagot. Kaya umalis na lang din kami. Pero lumipas po yung mga araw. At mukhang natakot naman talaga si Mang Ray na gumawa na naman ulit ng kung anumang kababalaghan. Talagang kumalat na rin kasi ang kanyang pagkatao sa baryo namin. Pero ang hindi namin alam ay kung baka may ginagawa din siyang pangangaswang sa ibang baryo. Inayos ko na nga talaga yung bintana namin noon at naging mas maingat na rin po kami. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Tawagin niyo nga pala ako sa pangalang Jaime ng Mindanao. Nangyari ito sa lugar namin sa Mindanao noong ako ay mga 16 na taong gulang pa lamang. Taong 1991. Isang gabing nasa bahay kami ni Lolo. Natawagin nating Lolo Elmo. Habang kami nga ay nakikinig ng radyo at kumakain ng nilagang saging na saba, napabalikwas kami ng pinsan ko sa pagkakahiga namin sa nilatag naming banig sa sahig ng bahay ni Lolo. Nung bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak. Yun bang tipo na parang bigla na lamang lumipad, tapos sobrang lapit lang sa bahay ni Lolo. Kami nung mga bata pa kami, alam na talaga namin yung huni ng wakwak. Iba yon sa huni ng ibon. Sa mga taga-probinsyang nakikinig,
Malamang ay alam naman din ninyo yung mga sinasabi ko. Hindi kasi bago ang ganitong eksena sa mga probinsya. Napabangon nga kami agad. Aswang yun, Lolo ah. Ang aga pa naman, mukhang roronda na naman papunta sa kabilang baryo. Sabi ko po noon. Mga alas 7:30 pa lang kasi yun ng gabi. Nako, hindi pa kayo nasanay. Madalas naman na tayong makarinig ng ganyan eh. Mga kakaibang huni, lalo nga nitong mga nakaraan. Alam na siguro yan ninyo. Hindi kayo nagkakamali. Aswang yung isang yon. Dumarami na yata sila eh. Sagot naman ni Lolo. Yung bahay kasi ng lolo ko ay malapit sa kagubatan. Nasa may dinadaanan ng mga tao papasok sa gubat, yung bahay na ito. At itong gubat na sinasabi ko, madalas talagang tapunan ng mga bangkay noong araw. May mga pagkakataon nga noon na halos hindi makumpleto yung isang buwan kung walang makitang bangkay doon. Magkakasunod talaga yon. Gawa din ng tao yung iba. Halimbawa ay may mga tama ng bala o halata namang tao yung may gawa ng pagpatay. Pero minsan, mahirap lang din talagang paniwalaan na gawa lamang ng tao. Lalo na kung ang sugat ay parang hindi talaga ordinaryo. May mga pagkakataon pang wasak talaga yung tiyan at parang nawala na yung ibang mga lamang loob ng katawan. Siyempre, sasabihin ng iba na baka tinapon lamang doon tapos nadali ng mga mababangis na mga hayop o kung ano pa. Pero noong araw, kahit mangaso kami ni Lolo, bihira na lang kaming makakita ng mga ligaw na hayop sa gubat. Kaya mahirap ding paniwalaan na gawa yun ng mabangis na hayop. Lalo at mismo ang mga hayop natatagpo ang wala ng buhay sa gubat na ito. Nung nakalayo na at hindi na namin marinig yung huni ng wakwak, napatanong ako bigla kay Lolo. Lolo, paano niyo po nasabi na dumarami na sila? Baka naman yung mga naririnig nating huni, baka iisang aswang lamang pala yun na pag-alagala. Medyo pabiro kong sabi noon, dahil ayoko lang din na matakot sa pag-iisip na dumarami na nga talaga yung mga aswang sa baryo namin. Nagulat na lang ako nung seryoso bigla yung sagot ni Lolo, na talagang hindi ko nga inakala. Alam nyo, yun ay dahil may kaibigan akong aswang. Diretsahan po nitong sagot sa akin. Ano? Kaibigan? Nagbibiro ka ba, Lolo? Sino namang matino yung makikipagkaibigan sa mga aswang? Dagdag ko pa noon. Ako. Seryoso, may kaibigan akong aswang. At kilala nyo ang taong ito. Gusto nyo kausapin pa natin minsan? At baka sabihin pa ninyong sinungaling ako. Sabi po ni Lolo noon. Natawa pa nga sana kami ng pinsan ko eh. Pero nagsalita po si Lolo. Alam nyo kasi mga apo, nasa may gubat tayo. Wala tayong kapitbahay. At madalas nga kayong pumunta dito para may makasama ko. Delikado na rin kaya maigi na ring masigurado ko na naniniwala kayo sa mga aswang. At nang malaman ninyo kung gaano sila kadelikado, para mag-ingat kayo. Sabi pa ni Lolo noon. Lalo at alam niya na minsan ay ginagabi akong umuwi sa kakalaro ng basketball o sa kakatambay kasama ang mga barkada ko. Kung kilala nga namin, sino? Tanong ko po noon. Seryoso na ako noon at sa totoo lang, medyo kinakabahan. Si Tupe, hindi nyo akalain no? Atin-atin lang ito pero aswang siya. Huwag na tayong maglokohan pa dito. Nakita mo siyang kumakain ng hilaw na karne noong isang gabi, hindi ba? Sinabi na niya sa akin. Sabi pa nga ni Lolo noon. Akala pala nito ay alam ko ng aswang si Lolo Tope, yung kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi totoo yon.
Dahil nung nakita ko itong kumakain nung napadaan ako sa kanila, medyo padilim na at hindi ko pa suot yung ginagamit kong salamin. Kaya pala parang nataranta siya. Ang hindi niya alam, buong akala ko talaga ay kumakain lang siya ng normal. Pero wala na. Nasabi na nga ni Lolo. At iisa lamang yung paraan para mapatunayan yon. Nung sumunod nga na gabi, pumunta sa bahay ng lolo ko, si Lolo Tope. Siyempre, nandun kami ng pinsan ko. Sinara nga namin yung mga bintana at mga pinto nung dumating ito. Nagtanong na ako agad noon. Lolo Tope, totoo ba? Sabihin mong nagbibiro lamang itong lolo ko, utang na loob. Sabi ko po noon dahil umaasa pa rin ako na hindi talaga totoo yung mga sinabi ni Lolo. Pero, totoo daw po talaga. Katunayan, pinakita po mismo nito sa amin yung kanyang mga pangil. Talagang harap-harapan po. Nanginginig nga ako noon sa kabay. Ganon din yung pinsan ko. Talagang sa harap namin, binuka po nito yung kanyang bibig. At nakita namin mismo kung paanong dahan-dahang humahaba yung kanyang mga pangil. Ngunit binalaan naman po nila kami na wag sasabihin yon kahit kanino. Hindi raw masamang aswang si Lolo Tope, ayon sa kanya. Kaya rin daw niyang pigilang kumain ng hilaw na karne ng hayop kahit ilang buwan pa. Kung kumakain man daw siya, sobrang bihira lamang tapos binibili pa niya sa palengke o sa slaughterhouse mismo. Hindi raw talaga yung tipong manghuhuli pa siya ng buhay na hayop. Lalo at yun daw, yung kanyang pinakainiiwasan, na baka merong makakita sa kanya. Hindi lang daw talaga niya inaasahang sumili pa ako sa bintana nung napadaan ako sa kanila nung gabing kumakain siya. Mabait po si Lolo Tope, yan ang sigurado ako. Pero natakot pa rin ako sa kanya. Ang sabi pa niya, mga 40 anyos pa lang daw siya nung mahawaan na siya pero pinilit niya talagang hindi mangbiktima ng tao kahit kailan. Tapos nung mangyari ito, nasa lagpas 6 na po na ang kanyang edad. Nasubukan rin daw niya noon na bumisita sa mga bahay ng buntis kapag nauuhaw siya sa laman. Pero sa awa raw ng nasa itaas, napigilan naman daw niya. May isang pagkakataon nga lang daw na kamuntikan na raw talaga. Sa bagong silang na sanggol mismo ng kanyang pinsang buo. Kamuntikan na raw talaga yon. Talagang bibiktimahin na raw sana niya. Pero nakita raw siya ng lolo ko at kahit nabigla si Lolo sa kanyang kaibigan na nagkagano na, pinigilan daw talaga ni Lolo noon si Lolo Tope bago pa niya madali yung sanggol. Kaya gano'n na lang daw kasulido ang kanilang pagkakaibigan. Ayon pa sa lolo ko, umabot daw sa punto na tinutukan na raw niya ng kutsilyo si Lolo Tope bago ito kumalma at bitawan yung sanggol. Sa ganong paraan daw talaga sinusubok ang mga aswang. Sa mismong kadugo nila. Karamihan daw sa mga aswang ayon kay Lolo Tope, nakatikim na rin daw ng laman ng sarili nilang kadugo. Kesyo makukunan na lang daw bigla yung buntis o biglang mamamatay yung sanggol sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pero yung totoo, aswang pala talaga ang may kagagawan. Kaya simula daw nun, nangako si Lolo Tope na hindi talaga siya mangbibiktima ng tao hanggang sa nasanay na rin daw ang kanyang katawan at tuluyan na nga niyang nakontrol. Habang nagkukwentuhan po sila, nagtatayuan ang mga balahibo namin ni pinsan. Ikaw ba naman na makakita ng harap-harapan ng aswang at makausap mo pa mismo tungkol sa pagkatao nito? Talagang kikilabutan ka ng malala. Nung tumagal pa nga po yung usapan, may mga binanggit na pangalan si Lolo Tope na mga aswang sa baryo namin. Ang mga binanggit lang niya ay yung mga aswang na talagang delikado. Yung tipong kapag binigyan mo ng tsansa ay mangbibiktima talaga.
Inisa-isa pa nga po niya, kaya doon na ako naniwala na dumarami na nga yung mga aswang sa baryo namin nung panahon na iyon. Ang ipinangako lang sa amin ni Lolo Tope, sa oras na meron daw aswang na sumubok saktan kami o kursunadahan, siya raw mismo yung makakalaban nun. Seryoso po yung matandaan nung sinabi niya iyon. Malaki raw kasi talaga ang kanyang utang na loob kay Lolo. Tuloy-tuloy pa sana ang pag-uusap ng gabing yon. Kaso nga lang, sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Lolo Tope ay tumigil po ito. Pinatahimik na lang po nito kami bigla, Sir Dan, na hindi namin maintindihan kung bakit. Na talagang nagtaka po kami doon. Meron ba sa labas? Mahinang tanong ni Lolo at ngumiti po ito. Ngayon pa talaga na nandito ka. Sabi pa po ni Lolo na parang natatawa po ito habang kami kinakabahan na. Nakaamoy rin kasi kami bigla ng masangsang na amoy. Naanimoy merong kung anong biglang dumating at nasa labas na mismo ng bahay ni Lolo. Ang sabi ni Lolo Tope, makakaamoy ka lang daw ng ganon kapag yung aswang na nasa paligid ay merong balak namang biktima. Kapag wala naman daw balak mangatake yung aswang at mabuting aswang naman ay hindi naman magbibigay sa'yo ng ganong pakiramdam o kahit ng ganong amoy. Napakakomplikado lang po talaga nila. Nung magsimula na ngang makarinig kami ng angil mula sa labas, tumayo na si Lolo Tope sa kanyang kinauupuan. At walang pasabing lumabas ng bahay. Sabay isinara rin agad yung pinto. Sumilip lamang si Lolo noon sa bintana, kaya ganun rin yung aming ginawa. Pagsilip ko, sakto naman na sumigaw si Lolo Tope. Hindi mo yata alam na nandito ako ah. Kilala kita at alam kong alam mo rin na pareho lang tayong aswang. Ang pinagkaiba lang ay hindi ako kagaya mo na naghahanap ng mabibiktima. Sinundan mo rin nung kailan pa uwi yung apo ng kaibigan ko, di ba? Sigaw pa po nito na malamang ay ako nga yung apo ng kaibigan niya na kanyang tinutukoy. Nanlalaki yung ulo ko noon na parang nagtatayuan ang lahat ng buhok ko sa ulo. Lalo na po nung mula sa likod ng puno ay merong isang hayop na biglang lumabas. May kalakihan yon, kahit hindi makita ng malinaw dahil medyo madilim. Hindi kasi ganun kaliwanag yung buwan ng gabing yon. Pero kitang-kita yung mga mata nun na talagang nagliliwanag. Parang mga mata ng mabangis na hayop na tamaan lang ng konting liwanag mula sa buwan ay talagang kitang-kita. Nag-angil rin po ito sandali na parang lalapit na kay Lolo Tope. Alam naming lahat na aswang yung hayop na iyon. Lolo, baka atakihin naman yan si Lolo Tope. Sabi ko pa noon pero hindi sumagot yung lolo ko. Alis na, kaibigan ko to. Hindi mo magugustuhan kung patayin kita dito ngayong gabi. Makita o malaman ko lang na sinusundan mo pa itong apo ng kaibigan ko. Papatayin kita. Alam mo naman siguro na meron na akong pinatay na kagaya natin noon. Wika pa nga ni Lolo Tope. At sa puntong yon, umalis po bigla yung hayop nang marinig niya yon. Mabilis po itong tumakbo hanggang maglaho sa dilim. Mukhang natakot nga kay Lolo Tope. Sa matagal na panahon na ring pagkaaswang ni Lolo Tope, malamang ay kayang-kaya talaga niya na pumatay ng kagaya niya. Pumasok po siya noon sa bahay at nag-usap lang kami sandali. At nagpaalam na rin ito. Ang sabi nito, malamang ay hindi na raw babalik pa ang aswang na iyon. Yun lang po yung nangyari ng gabing yon. Hanggang dito na lang po muna. Pero pangakong magpapadala ako ulit tungkol pa kay Lolo Tope. Yan yung dapat nyong abangan. Salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Mia.
Gusto ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento sa akin ng aking ina na tawagin po nating Mercedes. Tungkol ito sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan na tawagin na lang po nating Loida. Nangyari ito noong dekada 80 dito sa Negros. Matagal nang magkaibigan sina Mama at Tita Loida. Dahil bukod sa naging magkaklase yung dalawa noong nag-aaral pa lamang sila, dati ring kababaryo ni na Mama itong si Tita Loida bago nagpa siyang lumipat ng ibang baryo ang kanilang pamilya. Nangyari nga rin yung naging karanasang ito ni Tita Loida noong nakalipat na sila ng lugar at naikwento lamang nito kay Mama nang magkita sila. Ayon nga sa kwento ni Mama sa akin, nang makalipat daw sa lugar na iyon, sina Tita Loida, nagkaroon daw ito ng manliligaw na tinawag niyang si Joaquin. Hindi ipinaalam ni Tita Loida sa kanyang mga magulang yung tungkol sa panliligaw ni Joaquin. Dahil natakot daw ito na baka pagalitan siya ng kanyang ina. Patagungang nagliligawan sina Joaquin at Tita Loida. At nagkikita lamang daw sila sa bayan. Malapit lamang daw kasi sa bayan yung tirahan ng kaibigang yon ng nanay ko. Kaya hindi yun nahirapan sa biyahe. Dahil hindi rin ganoon kalayo yung baryo nila sa baryo ni na Mama, pinupuntahan pa nga ni Tita Loida yung aking ina upang isama ito sa tuwing nakikipagkita siya kay Joaquin. Dahil ang paalam daw ni Tita Loida sa kanyang mga magulang ay pupuntahan niya si Mama sa kanilang bahay. Dahil hindi rin ganoon kalayo yung baryo nila sa baryo ni na Mama, isang pagkakataon nga noon, nagulat si Mama nang paglabas niya ng kanilang bahay ay nakita niyang naglalakad patungo sa kanila ang kanyang kaibigan. "Anong ginagawa mo rito, Loida?" Tanong daw ni Mama nang makalapit sa kanya ang kanyang kaibigan. Dahil nakalimutan ni Mama na araw yon ng pakikipagkita ni Tita Loida sa kanyang manliligaw. "Samahan mo naman ako, Mercedes. Magkikita kasi kami ni Joaquin doon sa bayan." Tugon daw ni Tita Loida sa aking ina. "Sigurado ka ba sa Joaquin na iyon? Mukha kasing hindi siya mapagkakatiwalaan eh. Hindi mo pa naman siya lubusang kilala, di ba? Baka meron siyang inililihim sa'yo." Dagdag na sabi pa raw ni Mama sa kanyang kaibigan. Pinagsabihan naman siya ni Tita Loida na mabait nga yung lalaki at wala naman siyang napapansing kakaiba rito. Sa kadahilan ng yon, hindi na nga nagsalita pa si Mama kahit naggusto nitong sabihin sa kanyang kaibigan na hindi maganda yung kanyang kutob sa lalaki sa unang pagkakataon pa lang na nagkita sila nito. Pakiramdam kasi ni Mama ay may kakaiba sa lalaking yon. Malakas yung kutob ng aking ina na may lihim nga yung lalaki sa kanyang kaibigan. Ngunit kahit na ganoon, wala namang nagawa noon si Mama kung hindi yung pumayag sa kanyang kaibigan. Nagbihis nga siya at nagpaalam sa kanyang mga magulang na sasamahan ito si Tita Loida doon sa bayan. Kaagad nga po silang umalis noon sa bahay ni na Mama at nagtungo sila sa bayan upang kitain si Joaquin. Walang imik yung aking ina habang nagkukwento sa kanya si Tita Loida na parang sasagutin na raw niya yung lalaki ng araw na iyon. "Okay ka lang ba, Mercedes?" Tanong pa raw ni Tita Loida kay Mama. "Mas maigi pa sigurong sabihin mo na lamang sa iyong mga magulang yung tungkol kay Joaquin.
Baka sakaling matanggap naman nila yung pakikipagrelasyon mo sa lalaking yon. Wika pa raw ni Mama sa kanyang kaibigan. Hindi naman umimik itong si Tita Loida ng mga oras na iyon. Sakto namang nakarating nga sila sa bayan noon, kaya bumaba na sila sa sinasakyan nilang tricycle. Sumunod na lamang daw si Mama kay Tita Loida para puntahan si Joaquin. Nang makita nila yung lalaki, kaagad na lumapit dito si Tita Loida. Hinayaan na lang muna ng aking ina si Tita Loida at Joaquin na mag-usap habang siya naman ay inaaliw na lamang yung kanyang sarili sa mga taong dumadaan. Makalipas nga yung halos 2 oras na pag-uusap noon ng dalawa, niyaya na ni Tita Loida si Mama na umuwi. Tumango na lamang yung aking ina sa kanyang kaibigan. Nagkwento nga itong si Tita Loida tungkol sa kanyang pagsagot kay Joaquin ng araw na iyon habang nasa biyahe sila pauwi. Tama ka nga siguro, Mercedes. Sasabihin ko na lang sa aking ina yung tungkol sa amin ni Joaquin. Wika pa raw ni Tita Loida. Napatango na lamang si Mama bilang tugon. Masaya nga ring sinabi ni Tita Loida nga dahil nga roon, niyaya niya si Joaquin na pumunta na lamang sa kanilang bahay sa kanilang sunod na pagkikita. Mabuti naman kung ganon. Mas maigi na yon para naman makilala rin ng iyong mga magulang ang nobyo mo na ngayon. Wika pa raw ni Mama. Lumipas pa nga noon ang mga araw at hindi na nga nagpunta si Tita Loida sa bahay ni na Mama upang magpasama sa bayan. Napaisip nga si Mama na baka natanggap na nga ng mga magulang ni Tita Loida ang pakikipagrelasyon nito sa kanyang nobyo na si Joaquin. Hindi na rin nakialam noon si Mama sa kanyang kaibigan. Nang magkita nga sila ulit ni Tita Loida, sinabi nga sa kanya ng kanyang kaibigan na naging maayos naman yung lahat, gayong tanggap naman din ng kanyang mga magulang yung relasyon nila ni Joaquin. Ilang ulit ng araw na nakapunta sa bahay nila yung lalaki. Laking tuwa naman ni Mama dahil masaya raw si Tita Loida sa kanyang nobyo. Makaraan yung ilang linggo noon, hindi na muling nagkita sina Mama at Tita Loida. Wala namang naging problema yung aking ina tungkol sa bagay na iyon. Dahil yung mas mahalaga sa kanya ay masaya yung kanyang kaibigan sa kanyang nobyo. Ngunit sa pagdaan nga ng mga araw, may naging haka-haka tungkol sa baryo ni na Loida. Isang pagkakataon kasing nagising si Mama ay naabutan niyang may kausap yung kanyang ina. Dahil narinig niya yung baryo ni na Loida, nakiusyoso nga siya kung ano nga ba yung tungkol sa baryong iyon. May bagong yanggaw daw sa baryong yun eh. Ayon pa sa mga taga roon, ilang ulit na raw na may nabiktimang alagang hayop, yung aswang na iyon, na hindi pa rin daw nila nakikilala. Wika pa nga raw ng kausap ng nanay ni Mama. Nakinig na lamang si Mama dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba nang marinig yung salitang aswang. Muntikan pa nga raw na makapangbiktima ng buntis yung aswang na iyon. Mabuti na lang daw at napigilan ng asawa ng buntis kaya hindi raw na ituloy yung pangbibiktima nito. Dagdag pa raw na sabi ng kausap ng kanyang ina. Dahil sa kakaibang pakiramdam ni Mama noon, hindi na nga niya ipinagpatuloy pa ang kanyang pakikinig. Bukod nga ng haka-hakang may aswang sa baryo ni na Loida, natakot naman daw yung mga tao sa baryo ni na Mama. May posibilidad daw kasing
baka umabot sa kanilang baryo yung aswang na iyon. Kaya mas maigi nang mag-ingat na lamang sila sa nilalang na iyon. Wala na ngang mga tao noon yung nagpapaabot ng gabi sa labas ng kanilang bahay, sa takot na baka matsyempohan nila yung aswang na iyon. Maging yung mga magulang daw ni Mama, pinagbawalan din siyang lumabas ng gabi. Napaisip nga si Mama ng mga panahong yon na baka yun din yung dahilan kung bakit hindi na pumupunta sa kanilang bahay si Tita Loida. Dahil baka natakot na din daw yung mga magulang nito sa aswang na gumagala sa kanilang baryo. Hanggang sa isang gabi nga, hindi nakatulog si Mama sa hindi niya malamang dahilan. Pakiramdam kasi nito ay napakaalinsangan ng panahon ng mga sandaling yon. Hindi na nga nakatiis si Mama, kaya bumangon ito upang bahagyang buksan yung bintana ng kanyang kwarto. Habang ninanamnam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, napapatingin daw siya sa paligid. Walang ano-ano, bigla raw siyang natigilan nang may matanaw siya sa isang bahagi ng daan. Maliwanag yung sikat ng buwan ng gabing yon, kaya kahit papano ay hindi ganon kadilim sa parting yon kung saan nga niya natatanaw na may nakatayong tao. Base nga sa bulto ng katawan nito, parang pamilyar daw yon sa aking ina. Loida? Sambit pa raw ni Mama sa pangalan ng kanyang kaibigan. Dahil pakiramdam niya ay si Tita Loida nga yung taong nakatayo roon. Dali-daling ang isinara ni Mama ang kanyang bintana at nagpa siyang lumabas sa kanyang kwarto. Ninais daw niyang kumpirmahin noon kung si Tita Loida nga ba ang nasa labas ng kanilang bahay. Napaisip nga yung aking ina na kung sakaling yung kaibigan niya yon, ay ano naman kaya yung ginagawa nito roon ng ganong oras ng gabi. Bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay, ay napasili pa raw si Mama sa bintana ng kanilang sala upang tignan kung naroroon pa rin yung taong kanyang nakita. At nang makita niyang nakatayo pa rin ito doon, nagpa siya ng araw siyang lumabas ng bahay. Nang makalabas ng araw siya, dahan-dahan pa niyang isinara yung pinto ng kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, biglang nagsara at nakagawa pa siya ng ingay. Sa hindi inaasahan ay biglang nakaramdam ng kakaibang kaba yung aking ina habang nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Ngunit kahit na ganoon, nang ibabaw daw sa kanyang sistema ang pagnanais na alamin kung si Tita Loida nga ba yung kanyang nakikita. Nagtataka man siya kung ano nga bang ginagawa ng kanyang kaibigan doon kung sakaling siya nga ito. Winaksi na lamang niya yon sa kanyang isipan. Dahan-dahang naglakad si Mama patungo doon sa kinaroroonan ng taong yon. Kahit pa na hindi raw siya sigurado kung ano nga bang mangyayari sa kanya. Habang papalapit ng papalapit doon si Mama, mas bumibilis yung tibok ng kanyang puso dahil sa magkahalong kaba takot na bumabalot sa kanyang sistema. Ngunit kahit na ganoon, hindi na siya umatras pa hanggang sa tuluyan na nga siyang nakalapit sa taong yon. Napagtanto nga niyang umiiyak yung taong yon. Kilala niya yung boses ng kanyang kaibigan at sa pagkakataong yon, alam niyang si Tita Loida ang taong yon kahit na nakatalikod ito sa kanya. Loida, anong ginagawa mo rito? Gabi na, okay ka lang ba? Tanong pa raw ni Mama nang mapahinto siya, isang dipayong layo sa kanyang kaibigan.
Hindi raw ito tumugon sa kanya bagkus ay napahagulgol na lamang daw ito. Akmang lalapit pa sana noon si Mama kay Tita Loida. Ngunit natigilan ito nang biglang humarap sa kanya yung babae. Napatras ng makailang hakbang si Mama nang makita nito yung mukha ng kanyang kaibigan. Anong nangyari sa'yo, Loida? Bakit? Bakit ganyan yung mukha mo? Bakit duguan ka? Takot na tanong pa daw noon ni Mama sa kanyang kaibigan. Tulungan mo ako, Mercedes. Tulungan mo ako. Ayokong maging ganito ako. Wika pa daw noon ni Tita Loida, habang humahakbang papalapit kay Mama. Sa takot naman ng aking ina sa kanyang kaibigan, ay napatras daw siya habang lumalapit itong si Tita Loida sa kanya. Paulit-ulit daw na sinasabi ni Tita Loida kay Mama na ayaw niyang maging ganon. Nung una ay hindi maintindihan ni Mama kung ano nga bang ibig sabihin ni Tita Loida. Ngunit naisip ni Mama yung tungkol sa aswang sa kanilang baryo. Napailing si Mama nang maisip nito na baka si Tita Loida pala yung aswang na iyon. Ngunit pinatunayan nga ng kanyang kaibigan sa kanya na totoo yung bagay na kanyang iniisip tungkol dito. Walang ano-ano kasi noon, bigla raw na naglaway itong si Tita Loida habang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin kay Mama. Nagwika raw yun, ngunit paunti-unting nagiging garalgal yung boses nito. Patuloy itong lumapit sa aking ina, kaya patuloy rin yung pag-atras ni Mama papalayo rito. Sa hindi inaasahan noon, biglang natumba si Mama at napaupo sa lupa dahil nataliso daw ito sa batong hindi nga niya nakita. Bakit, Loida? Bakit ka naging aswang? Ikaw nga yung tinutukoy nilang aswang na nang bibiktima sa baryo ninyo. Tanong pa raw ni Mama sa kanyang kaibigan. Hindi naman tumugon yung babae. Bagkus ay parang wala na raw ito sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Paulit-ulit daw nitong sinasabi na masarap daw yung karne ng tao at parang gusto raw niyang kainin yung lamang loob ni Mama. Kaya natakot nga yung aking ina at nang akmang atakihin na nga siya noon ni Tita Loida, napapikit na lamang siya ng kanyang mga mata. Ngunit narinig niyang parang napahiyaw yung babae na animoy isa itong baboy na kinakatay. Layuan mo yung anak ko. Papatayin kitang halimaw ka. Sigaw nga ng isang boses noon. Laking pasalamat naman noon ni Mama nang mapagtantong yung kanyang ama yon na may hawak pang armas. Kaya't hindi nga raw nagdalawang isip noon si Lolo. At nagawa nga raw niyang tagain yung aswang na iyon. Mabilis naman daw na umalis noon si Tita Loida na may tama na nga ng taga sa kanyang braso. Kaagad na bumangon si Mama at tumakbo sa kanyang ina na naroroon na rin daw noon. Pumasok sila sa kanilang bahay at nagkwento si Mama tungkol sa nangyari. Labis raw na natakot si Mama kay Tita Loida ng gabing yon. Naawa rin daw ito sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Hindi na rin naman bumalik si Tita Loida ng gabing yon. Ngunit hindi nakatulog si Mama sa pag-iisip kung bakit naging aswang yung kanyang kaibigan. Kinaumagahan nga noon, nagpa siya si Mama na puntahan yung bahay ni Loida. Nakita nga niya ang kanyang kaibigan na nakakadena at tila wala sa kanyang sarili. Nang tanungin ito ang mga magulang ni Loida kung ano nga bang nangyari dito, sinabi ng mga ito sa kanya,
na nahawaan daw ito ng kanyang naging nobyo sa pagiging aswang. Naalala nga ni Mama si Joaquin, kaya pala masama yung kanyang kutob sa lalaki. Dahil tama siyang may kakaiba sa lalaking yon. Marahil ay bago pa man siya sagutin ni Tita Loida, ay nagawa na nga nitong simulan yung kanyang pagpapahawa ng pagkaaswang. Hindi akalain ng aking ina na sa pakikipagrelasyon ng kanyang kaibigan sa isang lalaking hindi nito lubos nakakilala ay masisira yung buhay nito dahil lamang nahawa ito sa pagiging aswang ng kanyang nobyo. Wala namang magagawa noon si Mama kung hindi tanggapin ang naging kapalaran ng kanyang kaibigan na muntikan pa nga sanang makapangbiktima sa kanya. Yun na rin po yung huling kita ni Mama kay Tita Loida na buhay. Dahil ang huling balita kasi niya sa pamilya nito ay hindi raw kinaya ng katawan ni Tita Loida. At bumigay nga raw yung katawan nito. Dahil talagang hindi niya nakayanan yung pagkaaswang na tuluyan na ngang nabuo sa kanyang katawan. Ganoon na lamang daw yung pag-iyak ni Mama noon nang marinig nga niya yung balita. Agad rin daw yun na nailibing na hindi man lang niya nakita pang muli yung mukha ng kanyang kaibigan. Ganoon pa man, iniisip ni Mama noon na baka yun nga yung mas makakabuti sa kanyang kaibigan kaysa magdusa pa ito sa sumpa ng pagiging aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Mikey. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang naging karanasan ng aking ina at ng kapatid nito. Tawagin na lang natin yung nanay ko sa pangalang Clara at Jenny naman yung pangalan ng tita ko. Nangyari ang karanasan nilang ito noong dekada 90, noong mga panahong mga dalaga pa lamang sila. Nangyari ito sa isang probinsya sa Mindanao na hindi ko nababanggitin pa. Nang mga panahong dalaga pa sina Mama at Tita, mahilig raw silang gumala. Nakikisabay kasi sila sa mga kaibigan ng isa't isa. Kumbaga, sa tuwing may lakad sina Mama kasama yung kanyang mga kaibigan, sasama rin yung tita ko. At kapag may lakad rin si Tita at kanyang mga barkada, ganon din yung ginagawa ng Mama ko. Dahil nga doon, madalas silang pagsabihan ng kanilang mga magulang. Kayong dalawa, talagang magkapatid kayo. Ang hilig ninyong gumala. Hindi na kami magtataka ng tatay ninyo kapag sa susunod ay meron na kayong maranasang hindi nyo inaasahan. Pangangaral-pangaraw ng kanilang ina. Sa tuwing pinagsasabihan naman sila ng kanilang nanay, tinatawanan lamang nila at hindi yun sinusunod yung kung anumang sinasabi ng kanilang ina. Isang pagkakataon nga noon, niyaya ni Tita Jenny si Mama na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Tawagin po natin yung kanyang kaibigan sa pangalang Stacy. Matagal ko nang hindi nakita yung kaibigan ko. Isa pa, karawan naman niya sa araw na yon. Kaya samahan mo na ako, ate. Wika pa raw ni Tita Jenny kay Mama. Kailan ba yon? Tanong naman ng nanay ko sa kanyang kapatid. Sinabi ni Tita kung kailan nga yung araw na yon. Tumanggi pa raw nung una si Mama dahil tinatamad nga raw ito. Ngunit dahil mapilit nga ang kanyang kapatid, ay wala na siyang nagawa kung hindi yung pumayag na lamang. Naisip din kasi ni Mama na sa totoo lang ay wala naman din siyang gagawin ng araw na yon.
Dumating na nga yung araw na aalis na sila para pumunta sa kaibigan ni tita. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at noong una hindi raw sila pinayagan nito. Ngunit dahil mapilit nga itong si Tita Jenny, maging yung kanilang mga magulang, ay wala na ring nagawa kung hindi yung pumayag na lamang. Basta mag-ingat kayo roon ha. Kung maaari ay umuwi kayo bago dumilim. Wala kayong kakilala roon eh. At baka kung mapano pa kayo. Paalala pa raw ng ama ni na mama na tinanguan na lamang nilang dalawa. At nagsimula na rin silang mag-ayos ng kanilang mga sarili. At nang handa na nga sila ay nagpaalam na silang umalis. Nagtungo kaagad sila sa may sakayan ng jeep patungo doon sa bayan ng kaibigan ni Tita Jenny. Habang nasa biyahe, napatanong pa raw si mama kay tita tungkol sa baryo na kanilang pupuntahan. Ngunit hindi nga siya masagot ni tita dahil matagal na rin daw simula nang una siyang nakapunta roon. Ang sabi lamang kasi ng kanyang kaibigan sa kanya ay maghihintay na lamang ito sa bayan kung saan nga yung babaan ng jeep. Kaya sumang-ayon na lamang si tita. Hindi na rin naman nagtanong pa itong si mama. Lalo na't nakaramdam din daw siya ng antok noon. Kaya naisipan muna niyang umidlip muna kahit sandali. Sa pagkakatanda ni mama, mahigit 1 oras din yung kanilang naging biyahe patungo doon sa bayan ni na Stacy. Marami raw kasing pasaherong bumababa at sumasakay. Ginising na nga lang daw ni tita itong si mama at bumaba na sila sa kanilang sinasakyang jeep. Tulad nga ng sabi ni tita, hinintay nga sila ni Stacy roon. Pagkababa naman nila, nakita nila kaagad ito. Kaya nilapitan sila ng babae. Mabuti naman at narito na kayo. Halika kayo at sasakay pa tayo ng tricycle bago makarating ng baryo namin. Sabi pa nga raw ng babae. Tumango na lamang sina mama at sumunod. Kagad naman silang nakasakay. Kaya nagsimula na nga yung kanilang biyahe patungo doon sa baryo ni na Stacy. Hindi naman ganun karami yung mga kabahayan doon. May kalayuan yun mula sa bayan. Mga nasa 15 minuto pa raw na biyahe nila bago nga nila narating yung baryo ni na Stacy. Pagkababa nila sa tricycle, nakaramdam kaagad ng kakaiba si mama. Dahil nakatingin sa kanila ang mga kapitbahay ni na Stacy. Hindi naman ganun karami yung mga kabahayan doon, ngunit hindi rin magkakalayo. Huwag na lamang ninyong pansinin ang mga tumitingin sa inyo. Diretso na lang ninyo ang inyong tingin sa daan at huwag nang makipagtitigan. Paalala pa raw ni Stacy sa dalawa. Nabahala naman si mama dahil doon. Pakiramdam daw kasi niya ay may laman yung sinabi ni Stacy sa kanila, na parang meron daw kung anong pinapahiwatig. Sumunod nga sila sa babae hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Noon din ay naikwento nga raw nito na ayaw sana niyang papuntahin sina tita roon dahil delikado nga raw yung kanilang lugar. Ngunit naging mapilit daw kasi itong si tita. Kaya wala na nga siyang nagawa kung hindi yung pumayag na bisitahin ito. Anong ibig mong sabihing delikado rito? Tanong pangaraw ni mama noon. Huwag na lamang kayong magpaabot ng gabi rito mga iha. Ipapahatid ko na lang din kayo kay Stacy doon sa bayan bago pa mag 2:00 ng hapon. Wika pa raw ng nanay ni Stacy. Napatango na lamang daw si mama noon at hindi na nga nagtanong pa. Dahil mukhang ayaw din kasing sabihin ni Stacy sa kanila
kung ano nga ba yung ibig sabihin nito na delikado yung kanilang baryo. Nawili naman noon sina Mama at Tita Jenny sa pakikipagkwentuhan kay Stacy. At nang mga mag-alas 2 ng araw ng hapon, pinagsabihan ng kanyang ina yung kanyang anak na samahan na raw sina Mama sa bayan upang makauwi ang mga ito ng ligtas. Kahit bitin man sa pagkikita nila, ay wala na nga silang nagawa pa kung hindi yung sundin na lamang yung nanay ni Stacy. Nagpaalam na nga sila rito at umalis na rin sa bahay na iyon. Tumungo na sila sa paradahan ng tricycle patungo doon sa bayan. Ngunit laking pagtataka raw ni Stacy dahil wala ni isang tricycle ang nakaparada doon. Maghintay na muna tayo rito. May babalik pa naman siguro rito bago mag-alas 4. Wika pa raw nito. Tumango na lamang sina Mama sa kanya bilang tugon. Naghintay nga sila roon. Ngunit isang oras na raw yung nakaraan ay wala pa ring tricycle na napapadpad sa paradahang yon. Nakitaan nga ng pag-alala ni Mama yung mukha ni Stacy noon. Kaya napatanong raw siya dito. Okay ka lang ba? Mukhang hindi ka yata mapakali dyan ah. Tanong pangaraw ni Mama. Hindi naman daw ito naglihim. At sinabi nito na nag-aalala siya kina Mama. Lalo na kung hindi pa raw sila makakasakay bago mag-alas 4. Kapag kasi lumampas ka na ng alas 4 rito, wala nang tricycle na masasakyan. Ayaw ko ring mapahama kayo rito kung sakali. Wika pa raw ni Stacy. Pinagsabihan naman ni Tita Jenny ito na kahit na hindi sila makauwi sa araw na iyon ay okay lang. Gayong nakapagpaalam naman sila sa kanilang ina. Napatingin si Mama sa kanyang kapatid dahil nga sa pagsisinungaling na ginawa nito. Hanggang dumating na nga yung alas 4 at wala talagang tricycle na dumating. Nagpasya na lamang silang bumalik doon sa bahay ni Stacy. Nagtaka nga sina Mama ngunit hindi na lang sila nagtanong kung bakit. Kinagabihan, labis yung pinagtaka ni Mama kung bakit naglalagay ng asin at bawang yung nanay ni Stacy sa kanilang mga bintana at pintuan. Nang magtanong naman sina Mama, pabulong silang tinugunan ni Stacy. Mga aswang kasi yung ibang mga tao rito. Kaya wag na lamang kayong maingay. Wika pa raw nito kina Mama. Napatawa ng mahina itong si Tita dahil sa sinabing yon ni Stacy. Ngunit napalitan ng takot yung kanyang tawa nang walang ano-ano ay may narinig silang mga pagyabag mula sa labas ng bahay ni Stacy. Sinenyasan sila ng nanay nito na wag silang maingay, kaya nanahimik na lang din sila. Ganoon na lamang yung takot na nararamdaman ni Mama nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay. Hindi pinagbuksan ng nanay ni Stacy ang kanilang pinto. At dahil doon, natigil yung kung sino mang kumakatok. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng paghuni ng pusa. Nagkatitigan silang lahat. Sinenyasan ng nanay ni Stacy sina Mama na wag nang gagawa ng kahit anong ingay. Pinakinggan na lamang nila yung paghuning yon at napagtanto nilang tila nililibot ng nag-iingay na pusa yung paligid ng bahay. Napasilip noon yung nanay ni Stacy sa labas ng kanilang bahay. Walang ano-ano. Napatakip ito ng kanyang bibig. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Mama.
Nang makalapit na nga raw siya ay napabulong siya na manatili lamang na tahimik dahil maraming pusa na nasa labas ng kanilang bahay. Nangunot nga yung noo ni Mama at nagtanong kung ano nga bang problema sa mga pusang yon. Ganoon na lamang yung gulat niya nang magwika yung nanay ni Stacy na hindi normal yung mga nasabing pusa dahil malalaki ang mga yon at merong mapupulang mga mata. Aswang yung mga pusang nasa labas. Wika pangaraw ni Stacy. Hindi sila nakalis sa kanilang kinauupuan ng mga sandaling yon. Ilang minuto pa nga yung nakaraan, pumalabog yung bintana ng sala ni na Stacy. Binabangga yun ng kung anumang nilalang para masira. Hindi na nga nakapagpigil yung nanay ni Stacy at naglakas loob siyang sumigaw mula sa loob ng kanilang bahay. "Umalis na kayo rito. Wala kayong makukuha ni isa sa mga bisita ng aking anak." Sigaw pa raw ng nanay ni Stacy. Inakala nila noon na aalis na nga yung aswang sa kanilang paligid dahil biglang nanahimik ang mga ito matapos sumigaw ng nanay ni Stacy. Ngunit nagkamali sila dahil sa hindi inaasahan ay mas lumakas pa nga yung pagkalabog sa bintana ng kanilang sala. Hindi na nga nila nagustuhan yon yung kung ano mang ginagawa ng aswang sa kanilang bintana. Kaya kumuha nga yung nanay ni Stacy ng maliit na kutsilyo at isang dakot ng asin sa kanilang kusina. Nang makabalik ito sa sala, walang pagdadalawang isip siyang tumungo doon sa tapat ng kanilang bintana. Hinawi niya ang kurtinang nakatakip sa bintana at bumunga daw kina Mama ang dalawang malalaking pusa na nasa labas mismo ng bintana. Kagad na napatingin sa kanila yung dalawang nilalang at napapangiti pa raw yung mga ito na parang natutuwa sa kanilang ginagawa. Kinalampag nila ng paulit-ulit yung bintana at walang ano-ano, inilapit ng isa sa kanila ang kanyang mata upang sana ay sumilip sa loob ng bahay. Dahil nga sa labis na galit ng nanay ni Stacy ng mga sandaling yon, ginamit niya ang kanyang hawak na kutsilyo upang saksakin ang nakasilip na mata ng malaking pusa. Mukhang hindi raw yon inaasahan ng nilalang. Napahiyaw raw yon dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Napapakalmot din daw yon sa kanyang mga mata at agad na umalis sa kanyang pwesto. Napalapit naman noon ang isa pang pusa at napatigil sa pagkalampag sa bintana. Nakita naman nilang dumugo nga yung mata ng nasabing nilalang. Nagalit po yung isa doon sa kanila, kaya malakas po nitong binangga yung bintana na siyang rason para bahagya po yung masira. Muli pa sanang gagawin ng nilalang yung pagkalampag sa bintana. Ngunit binalaan siya ng nanay ni Stacy. "Kapag hindi pa kayo tumigil sa inyong ginagawa o kapag hindi pa kayo umalis rito, sisiguraduhin kong hindi na mabubuhay ang mga kagaya ninyo." Wika pa raw nito. Bago pa man makagalaw yung nilalang para sa susunod niyang gagawin, sinaboy nga ng nanay ni Stacy yung asin na kanyang hawak. Ganoon na lamang yung pagpulasa ng dalawang malaking pusa nang tamaan sila ng asin na isinaboy nga sa kanila. Napalayo rin sila sa bintana at galit na napalingon sa nanay ni Stacy. Walang ano-ano, nagsilapitan pa nga raw yung iba sa kanila at nangilabot nga raw sina Mama nang makitang 5 malalaking pusa yung nasa labas ng kanilang bahay. "Umalis na kayo rito.
Sigaw pa raw ng nanay ni Stacy. Mukhang natakot na rin ang mga yon, kaya nagunahan silang tumakbo palayo. Doon na nga raw nila napansin na yung mga kalapit na bahay ni na Stacy ay nag-on po ng kanilang mga ilaw. Meron pa nga pong parang lumabas ng kanilang bahay. Marahil ay narinig na ang mga sigawan. Dahil po doon, mukhang natakot na rin yung mga yon, kaya nagunahan daw silang tumakbo palayo. Nang wala na nga ang mga ito, bigla raw nang hina yung tuhod ng nanay ni Stacy dahilan para mapaupo ito. Dahil sa nangyari, hindi masyadong nakatulog noon sina mama. Mabuti na nga lang at meron namang tumulong sa kanila na nangakong magbabantay-bantay sa paligid. Hanggang sa mag-umaga, hindi na rin naman bumalik pa yung mga nilalang na yon na ayon nga raw kina Stacy ay mga kababaryo lang din nila na mga aswang. Maaga pa lang daw ay umuwi na nga rin sina mama at tita. Sinamahan sila ni Stacy hanggang sa bayan. At nang dumaan na nga sila doon sa bahay ng mga kababaryo ni Stacy na pinaghihinalaan ngang mga aswang, nakita nga nila na merong isa sa mga yon yung may benda sa isang mata. Naisip nilang baka yun nga yung nasugatan ng kutsilyo, kaya hindi na rin po nila ito pinansin pa at dire-diretso raw sila sa kanilang paglalakad. Nang nakarating na nga sila sa bayan, nag-aalala pa sila kay Stacy dahil baka balikan daw sila ng mga aswang na yon. Pero sabi naman daw nito ay wag nang problemahin yon dahil aalis din naman sila sa baryong ito. Nagpasalamat na lang sina mama at tita kay Stacy at umuwi na nga sa kanilang bahay. Nang marating nila yung kanilang bahay, pinagalitan sila ng kanilang mga magulang. Hindi na nga rin pa nila ikwinento sa kanilang mga magulang yung nangyari ng gabing yon. Simula nga noon, hindi na masyadong gumagala sina mama at tita sa takot na baka maulit pa yung nangyari. Dito ko na rin po ito tatapusin. Salamat.